guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bates. Ayan, alas 6. Ibidya po yung oras. Ayan, kagigising lang yung mga bata at pinapakain ko na sila. Kasi hindi ko yan ginigising pag hindi pa ako nakakaluto. So, timing naman, ayan, umulan. Iwan ko kung may pasok. Tapos si Chrislyn, early po nagising dahil on time, alas 7 daw is nandun na sila sa praktisan nila dahil may blocking na naman. Blocking. Paano po sila makakag-blocking ngayon guys? Ayan. Biglang umulan. Malakas. Maraming dapat ganap ngayong araw. Ngayon umulan. Para mapupuspon na naman. So ayan, nagsasangag po ako. Sinangag ko po yung bahaw. Dahil hindi nakakain kung pure bahaw-bahaw lang. Yan. Umano po yung umano po yung ulan, lumakas. At saka yan po yung ulam nila. Good morning guys! Yan, sunny side up po yung ulam nila. At saka ito pa po yung sobrang prito kagabi. Tapos sinangag. Sinangag natin kasi kunti lang, ang inidiya ko na lang po is dinagdagan ko sa bago kong saing. Yan, nabawasan na. Si Sansan hindi pa bumabangon. Siguro pinakikiramdaman yung panahon. Mga pagod yan na mga bata pagod dahil sa kaprapraktis. Dahil nga, yun nga, uulitin ko, papalapit na po yung municipal meet nila. Mag-shushu na po sila sa December 12. December po ngayon, huibis na araw. Magsangag po tayo dahil yung isa kong baby boy is magigising. Papa. Galing na pa ako sa labas. Bumili po ako. Bumili ng shampoo, kape, at saka itlog. Sinasadya kong hindi bumili sa gabi kung ano kong lulutuin ko ngayong umaga kasi gusto kong lumabas ng maaga. Naka-walking lang naman tayo. Nahayaan ko lang muna sila na matulog. Hindi ko yan ginigising. Hindi po ako nagpuputos. Sadyang ako lang po yung nagpupunta sa labas. Tapos na yun guys, kasi nagpainit po tayo ng tubig. Magkakapi naman po tayo. Na habang pinakikiramdaman natin yung panahon, may klase. Kasi schedule po ngayon ng ng mga bata. Ngayong umaga, may vaccine yung mga bata. May vaccine sila. Kinakailangan po sumama yung mga parents. Alas 8 po yung oras, yung schedule. Tapos, half day lang siya ngayon. Half day na naman po yung klase ngayon kasi umayang alaon na is may general PTE meeting. Yan, pag-usap-usapan na po yung about sa face-to-face na bakit yung mga estudyante is nagkukumbine-kumbine. Kasi nga kulang ng room. Yung high school walang ginagamit na room. Kaya ganun. Kasi yung kila Pinsoy, naka-pwesto grade 8. Yung ngayon naman araw, yun, ililipat naman sila Chrislyn ng room dahil yung gagamit ng room nila Chrislyn is grade 7. Yung high school talaga yun walang room. Yun po yung problema. Yung covered court is meron na pong nakapisto mga senior high. Kukuha muna ako ng mainit na tubig guys habang panoorin po ninyo yung mga bulilit na nag-umagahan. Nagchichika-chika pa.
Kanina pa po ako nagising mga alas 5. Kasi yung cellphone ko, pinalitan ko po ng alarm alas 5. Kasi dati 4:30, parang maagang maaga. Yung alas 5 ngayon dito sa amin is medyo madilim pa. So ayun, pinalit ko yung alarm ko alas 5. Pag alarm ng alas 5, parang nagulat pa ako dahil parang may biglang tumunog sa bubungan namin. Akala ko ano po yung nahulog. Yun pala is ulan. Umulan. So bali ipangalawang ulan na po ito. Hindi na mga alas 5 hanggang alas 5:30. Malakas yung ulan. Tumila naman, kaya nakalabas po tayo papunta sa tindahan ng bumili. So ngayon, ayan. Yan, 6:44 na po. Umulan ulit. Babasa-basa muna tayo sa mga group chat kung ano po yung magiging resulta ngayong araw na ito naman umulan ng maaga. So ayan, marami na pong nagchat-chat sa GC. Nagtatanong kung may klase po ngayon. Happy lang po yung yan. Mayroon naman daw kuno klase pero may inject. Para sa inject para sa tetanus. Yan, papalakas guys yung ulan. Umulan yung umaga. Di ko pa alam kung may klase. Kain ka lang dyan. Yan, tayo naman po yung magkakape. Para mainitan po yung tiyan natin. Yan, si Sia yung nagwagi sa yelo ng itlog kasi hindi kumakain ang ate niya. Siya yung nag-winner. Pangpaano yan? Pangpabaltok. Ano po? Ano ba sa Tagalog mo? Pangpatalino. Talagang iniisip ko po yung binibigkas ko sa kung ano po sa Tagalog. Pag naalala ko, ayun. Sing na po siya. Ayan. Mas lalong lumakas pa yung ulan guys. Pero pinaligo ko na si Pinsoy. Sabi ko maligo lang po kayo para makahanda. Pag tumila po yung ulan, dahil alas 8 pa naman yung yung pwede pagpunta doon. Dahil nga schedule ngayon ng pag-inject ng tetanus vaccine. Lahat po ng mga estudyante, lahat po ng antas level. So sa ganitong panahon, ewan ko lang kung matuloy. Lalong-lalo na po yung nila Crislin, yung sinasabi nilang blocking. Kasi ngayong umaga sila po yung mag-blocking. Pagkatapos uwi na daw sila. Tapos mamayang hapon ng alauna yung bagal nga at saka panalipan. And then pagkatapos noon kasi alauna to alas 4. Pag alas 4
babalik na naman po sila doon sa praktisan nila dahil sila naman po yung magka-practice hanggang alas 8 or alas 9. Abangan nyo po guys yung Lasansan at ni Chrislyn competition po guys. Pag sila po yung manalo, nakapunta na sila po sa sa Naga City, doon sa pinagaanuhan ng pinapagsyuhan ng mga lahat ng naging champion, katulad nung mag-champion sila Sansan. Pangalawang bisis na po nag-champion sila Sansan. Ewan ko ngayon kung sila pa rin sa GJFS. Nakahanda na po sila. Yan, tumila na din po yung ulan. Si Pinsoy is nandun sa labas na. Nauna na po si Pinsoy. Excited. So, ayan guys. Kampante na po tayo na hindi po na tuloy yung pag-i-inject. I-reschedule na lang. Kampante na po tayo dahil hindi makakapunta sa eskwelahan. Kasi dapat kanina alas 8 nandoon na din po yung mga parents. Ngayon naman, maglalaban na sana ako. Nabasa ko sa chat na kinakailangan pa din yung parents doon dahil mayroong pipirmahan para sa about sa health ng mga bata daw. Kinakailangan na magpunta doon. So, ayan. Kumain muna tayo. Buti mayroong pang sinangag na natira. At saka 2 prito. Kakain muna tayo guys. Tapos maliligo. Tapos alis na. Tapos ayan. Yung panahon, malamig. Tapos ulan. Tapos titila. Ganun lang po yung sitwasyon. Kasi may LPE pala. Yun nga, sabi ko, may anunsyo na naman. May bagong bagyo na naman na pinapangalan ng Wilma. So, yan, kain muna tayo guys. Wala. Tayo sa eskwelahan guys. Kasi tuloy pala yung kila siya pan-inject vaccine. So, pinauna ko si Christian. Hindi na-injikan siya dahil wala pa daw yung parents. Good morning guys ulit. Iyan. Dugtungan na naman ulit natin yung vlog natin kahapon na naudlot dahil sobrang busy po tayo kahapon. At ayan, ulan pa rin kasi yun nga, sabi ko ay may low pressure kahapon. Tapos may padating po na bagyo Wilma. So ayan na po. Mula kahapon ng umaga hanggang sa hapon ng hapon hanggang sa gabi hanggang sa magdamag is maulan. Ayan na po kasi signal number 1 na po tayo ng Wilma. So kahapon sabi ko naudot ko po yung vlog ko kasi nang umalis yung mga bata, yun, sana maglalaban na po ako. Akala ko hindi po matutuloy yung vaccine. Hindi po natuloy yung vaccine ng grade 4, pero yung vaccine ng grade 1 is natuloy. Yun. Nabasa ko sa chat, sabi, siya hindi pa na na-injikan dahil wala pa po yung parents. Nangyari po kasi, sabay silang hinatid ni Christian, si Chrislyn at siya. Hinatid si siya, yun nga, pagkalam namin na hindi po tuloy kasi sabi ng chat sa group chat namin sa grade 4, hindi po natuloy na ang vaccine. So, si Christian sumama doon sa praktisan ni Chrislyn. So, ang nangyari na po, pagdating ni Christian dito, saktong-sakto lang po nagchat-chat nagsugod na daw yung yung vaccine sa grade 1. So, balik na naman po si Christian doon. Sabi ko, mauna ka na lang doon dahil meron din po pipirmahan. Pupunta na lang ako habon. So, sakto lang pagdating ko doon, na-injikan na siya. Mga alas 10 pasado. So, hindi na po ako malis doon dahil papalapit na po yung labasan nila nila Pinsoy. So, hinintay na lang natin. So, maulan na maulan. Basta
4 beses po tayong nakabalik ng CIS maghapon kasi hapdi lang po yung klase nila. Pagkalaon na naman is balik po dahil may general PTA meeting po na yun po pinag-usapan po na yung mga parents talaga hindi sumasang-ayon na ipon-ipon po yung mga estudyante sa isang room. So ayun, nagawa po kami ng petisyon na hindi kami sang-ayon, tapos hindi po tuloy yung Christmas party. Nasa ngayon, Biyernes, wala na naman klase, suspended kasi ayan, signal number 1 po kami dito, sugod, pati sa Tacloban, apektado din po Tacloban maulan din mula pa kahapon. So ako naman, okay lang po kung ganito lang yung panahon, ulan-ulan, walang hangin, walang ganap na bagyo, okay lang sa akin, masaya na po ako niyan dahil meron po akong tubig. Kaka-stack po ako sa source ng tubig namin. So yan. Ayan po guys, kape muna tayo. Ayan, ako lang po yung gising pa. Tulog pa yung mga kasamahan ko. Hindi pa ako nang gising dahil wala nga klase. Tapos, balik na naman ng mga bata sa Martes, it's a Noybe. Kasi sa Lunes is yun nga holiday, birthday ni Mama Mary. Tapos, itong anunsyo sa hindi magandang panahon hanggang sa linggo pa ito si Wilma kasi parang hindi pa sure kung naglandfall na po siya, pero yun, signal number 1 po kami dito. Sabi-sabi sa news na sa Asais, sa City, dadating si Wilma, pero nararamdaman na namin po si Bagyong Wilma. At ngayon wala ding practice sila Kreslin kasi yan, umulan na. Pero kahapon patuloy din po yung practice nila kahit umulan. Nagpaulan lang po sila sa kanilang blocking. So ayan, galing pa po tayo doon sa tindahan. Buti na lang medyo umano kanina, tumila yung ulan. Dali-dali po tayo nagpunta ng tindahan. Meron tayong binili. Hindi na tayo nang gising. So, ayan, kape muna tayo guys para po mainitan po yung yun nga, meeting namin kahapon, wala na yung party. Tapos meron naman pong tag 5 kada araw yung mga bata na ibinibigay, parang ano po yun, saving sila hanggang sa mag-December. Ano ba sa tawag noon, basta nagbibigay sila ng 5 kada araw na para pagdating ng December magkakaroon sila ng Christmas party. Siya nakapagbigay naman, si Pinsoy wala. Tapos kahapon pinag-usapan din na kung ipapagpatuloy, pero sabi ng president ng PTA para sa kanya hindi na ituloy yung Christmas party kasi kawawa naman po yung hindi makakasali dahil nga sa nangyari pong mga kalamidad. Sang-ayon naman po kami. Ayan, ang hinihintay naman po namin ngayon yung resulta kasi yung petition namin, yung letter namin na sinagawa na hindi po kami sang-ayon, ipapasa pa ng principal. So hihintayin pa namin yung resolution kung paano. Kasi yun nga, sabi ng principal, bago po siya umalis ng Manila kasi nagkaroon po siya ng seminar, bago po siya umalis, naka-plotting na po na yung mangyayari pag bumalik yung, kasi nilift na po yung suspension ng klase ng mayor. Nagawa na po yung principal ng plotting na yung po yung mangyayari. Sa isang linggo, 3 yung klase ng mga elementary, yung 2 modular, yung 2 hindi papasok yung mga elementary para naman sa high school. So ganun, okay na po ang plotting. Sabi niya, pagkaalis niya ng Maynila, timing naman po na ng lift suspension
yung mayor, kaalis lang. So sabi niya, parang nagkalat yung CIS na wala po ako. So parang sa kanya din, hindi rin siya sang-ayon ng ganoon. Na yung mga estudyante, kasi yung nagsasuffer talaga, mga elementary. Mga elementary po yung nagsasuffer. So, pag-usapan din na kung hindi po yung sang-ayon niya magawa ng letter, so nakagawa na po kami. Meron po namin nag-present na siya po yung maggagawa, siya po yung magsasalita sa open forum. So parang okay naman yung principal. So hiningian po kami ng pirma sa petisyon. Kung maokihan, magkakaroon na, hihintay ko maokihan na po yung namin, hinaing. So nag-request naman po siya ng temporary shelter na sana daw pakinggan yung opinion po namin na hindi po kami papayag na yung elementary po yung magsasuffer. Ipon-ipon, isang klase, isang room. Kasi sabi nga sa isang room talaga ang lang, covered lang yung 30-40 na student. Hindi na susubra, hindi na magiging 50, hindi na magiging 70. Kasi walang matututunan yung mga estudyante. Sana naman maano po yung hinain namin na ganun. Sang-ayunan ng supervisor. Yan guys. Papalakas na naman po yung ulan. Malakas naman yung ulan. Ayan. Okay naman po dito guys. Hindi na babasa. Tapos meron pa ako mga sinampay sa likod. Ayan, mga sinampay ko. Dumilim po yung paligid, dumilim. Oh my gosh. Kagabi ang lakas din. Super lakas, pero hindi naman po siya bumabaha. Umulan na naman. Oh my gosh. Dito tayo upo. Tingnan natin yung ulan. Natulog pa yung mga housemate ko. Papabits na dun sa kwarto. Doon sa kwarto ni Jing na yung natutulog si Ronald. Na tapos wala naman po dito si Ronald. Si Papabits yung pumipwisto. Dito maganda na rin tulugan. Dito guys, maganda na rin tulugan po. So magagamit po ito pag nagpunta dito yung mga taga-Tacloban sa New Year. Mapupuno na naman po kami guys. Yun nga sabi ng balik tayo sa principal. Sabi ng principal, kung pwede pasok daw lang po kayo sa Martes sa Pizza Nueve dahil titingnan po niya yung sitwasyon ng mga estudyante, lalong-lalo na po sa Gabaldon. Kasi yun nga, yung Gabaldon po yung naging tambakan ng mga estudyante. Oh my gosh. Wala pa kagabi, nakahiga na ako, alas 8 pa lang nakahiga na ako kasi malakas po yung ulan. Pinakikinggan ko lang po yung buhos ng ulan. Sabi ko, baha na siguro sa labas. Pero pagkagising ko ngayong umaga, parang hindi naman. Yung tubig dumadaloy pa punta doon sa likod. Ang kaso lang doon, dead end kasi may pader. So, yung nagsasuffer naman is yung banda doon. Okay lang naman doon dahil yung daanan nila, siminto. Kaysa dito sa amin, maputik. So, nangyayari po, shortcut kami dito sa likod, sa linisan ni Sir Regan, tapos doon kami sa kusina nila dadaan, tapos doon sa gate nila kami lalabas.
Yung motor naman namin is nandun, balik na naman po sa labas, doon nakagarahe. Kasi pag pinapasok dito, mahirap na po yung paglabas. As in, napupuluputan po ng putik yung gulong. Panay karwash. Kahapon nga, hindi tayo nakapag-video ng mabuti dahil yun nga, ganito po yung panahon. Baka po mabasa yung ano natin, cellphone. Matutudas tayo. Tapos hindi naman pa ako ng video doon sa meeting namin na sobrang dami po ng parents. Puno po ang covered po. So yan, si Papa Bits nagising na. Nakaano yung dalawang kamay. Nakapantalikod. Nakapaminaklid. Tapos sa si Ais din, sobrang maputik din po yung pinaka-plaza kasi hindi pa tapos yung ginagawang building doon na para sa grade 5. Kaya yung pinaka-plaza po maputik din. Ewan ko sa ano nila Sansan at Creslencio kung okay po yung panahon. Pag nagkataon na ganito po yung panahon, may extend na naman. Patay tayo dyan. Oh my gosh. Tapos, hindi ko alam kung hanggang kailan po yung klase. Kasi sabi nga, kung kailan po kailan po nag-system break, yun po din po nagpa face to face. Sabi nga ng mga teacher, para din po silang nilindol. Ura-urada. Natutuwa naman po sila na nilift na po yung suspended. Magklaklase na. Natutuwa din naman po sila. Ang kaso lang is ura-urada. Sa mismo nung Martes kaagad. Magklaklase. Yun, nakapagklase ng Martes, Merkulis, tapos Merkulis pala Huwebes. So pagka ngayon naman Biyernes, timing naman ayan, may anunsyo suspended. Tapos iwan ko kung kasi ano nila ngayon, insit nila ngayon sa ngayong araw. Iwan ko kung natuloy, hindi rin kasi suspended. So i-extend naman yung ano nila kasi sa Lunes holiday, Tuesday may klase. Tapos pagka 10-11 wala na namang klase kasi ano nila, insit. Tapos pagka 12 wala din klase kasi municipal meet na. So pagka Lunes 15, iwan ko guys. Oh my gosh. Parang nalilito pa ako. Pati ako nalilito. Ayun, maga tayong nag-ano ng tubig. Nag-ipon. Nagpaagas. Kasi pag ganitong panahon, maulan, may ano naman po na magbra-brown out. So, nag-imbak na po tayo ng tubig na gagamitin natin. Dahil maglalaba po tayo kahit maulan. Kapon hindi po tayo nakapaglaba dahil yun nga, nagkapundilikit po tayo. Nagkandara pa po tayo. Pabalik-balik ng CIS. So, nainjikan si Siya, dalawa. Para anti-tetanus at saka measles. Timing naman si Siya walang immunize yan na bata, kundi yung ano lang, yung bagong panganak lang yung inject niya. Kunti na lang nagkaroon po ng libre. Ang ano lang nito, si Christine, kasi hindi po natuloy, pero yung ibang kasamahan niya na-injikan. Kahapon nagpunta siya sa school, naubusan na daw, pero sabi niyang teacher, ng advisor, babalik pa daw yung i-inject, magbabaksin sa hindi pa nabaksinan. Kasi nakalista naman po doon si
amoxicillin na sabi naman po niya na hindi matutuloy. Yun pala, meron pero naubusan. So Sia na-inject. Natatawa po ko kay Sia kasi parang takot siya, pero nung injikan na po siya pa kabila, tumawa lang. Pagkatapos sabi niya parang parang langgam lang daw na kinagat. Pero natatakot siya, parang kinakabahan, natatakot kasi namumutla. Pero nung ininjikan na po siya, nagpakarga po siya kay papa niya, kinarga ni Christian. So yun, naturukan. Natapos din, nabaksinan si Ang lang po kasi, yung pwedeng baksinan, 6, 7, 9, 11, 14. Nag-react yung mga grade 3 kasi 8. Sabi, paano kuno yung 8? Wala. Pero yun lang po yung yung nakasulat doon na yung vaccine 6, 7, 9, 11, 14. Yung edad. Yung 8 wala. Sabi baka daw kuno baka daw yung mga edad yung madaling kapitan, kaya siniguro kung ano po naman yan, siguro yun po yung priority ng mga ganong edad. Si Pinsoy naman, sabi niya, tinanong ko na injikan ka na, sabi niya oo, sa anti-rabies daw kasi nakagat daw siya ng ng aso. Kasi naapakan po niya yung aso, naatrasan yung aso, naapakan. So, sinakmal po siya, pero hindi naman po, grabe nakakagat, parang galos lang. Yun, pinainchikan po siya ng anti-rabies. Ulan na naman, tumigil na po yung ulan. Ayan, ulan na naman. Malakas na naman yung ulan, guys. Yun lang po. Nagbabasa kasi ako ng namin, ng GC, ng DLC. Sana may practice. Yung ibang parents sabi, nang suspended, di kaya tayo kagalitan na nag-suspended na, tapos yung mga bata na mag-practice. Kasi yung inaalala nila magiging 2 days daw walang practice. So babalik na naman siya number 1. Sabi ng mga parents, masama naman kung obligahin natin yung mga bata na mag-practice na ganito po yung panahon, tapos ulan, tapos may initan. Baka po pagdating ng event, magkasakit na po yung mga bata. So ayun, hindi natuloy. Kasi nagbabasa ng namin, mga update kung ano na po yung ganap. So yun nga, sabi ng trainer, mag-practice lang hanggang alas 3. Sa ganito pong panahon, kumitila po siya, pagka mamaya-maya, umuulan na naman, okay lang kung taligsik na ulan, buhos-buhos talaga. Buhos-buhos yung ulan. So, ayan. Parang humina. Pagka maya-maya, mga 5 minutes, na naman yan. Lalakas. Medyo lumiwanag yung langit, pero hindi po nakikita si haring araw. Ganun lang po talaga yung yung panahon. Kasi yung inaanuhan ng trainer kasi pa daw lalanpol alas 6. So mag-practice lang muna daw mga alas 9 hanggang alas 3 lang. Kasi yung practice nila hanggang alas 8 ng gabi. Parang yung natitirang oras, pero hindi pumapayag yung mga parents, kasi pag nag-declare na po ng ng signal number 1 talaga, yun suspended na po yung klase. Tapos ngayon mag-decide na mag-practice kahit alas 9 hanggang alas 3 lang, kasi alas 6 pa daw yung landfall ni Wilma. Palagi naman itong landfall, pero sabi, hindi naman po sa Facebook yung news, malakas, parang Yolanda na na lang yun, AI siguro yung lakas-lakas, puro laman ng Facebook yung
malakas yung baha, malaki yung baha, malakas yung tubig sa baha. Yun po palagi yung nakikita sa Facebook parati. Pinapaano yung mga tao, pinapaalarma. Kaya minsan hindi po ako nag-Facebook. Naghihintay na lang po ako na mag-post sa sa GC namin na ganun. May suspended, tulad ngayon may pinasa po sila kung saan pong lugar yung signal number 1. Doon na lang po ako tumitingin. Hindi na po ako tumitingin sa Facebook. Kasi grabe yung nila. Tulad dito. Dito na lang po ako tumitingin kung saan po yung signal number 1 na lugar. So ayan, nandito yung number 1 po yung Daan Bantayan, Medellin, City of Bugo, San Remigio, yung mga po ito ng lindol. Yung grabe pong damage. City of Bugo, tas San Remigio. Tas Tabugon, papunta na yan dito. Tabugon, Borbon, Tabuelan, Tuburan, Sugod, Katmon. Sunod-sunod na po yan dito sa Cebu. Asturias, Carmen, Danau City, Balamban, Compostela, Liloan, Consolacion, Cebu City, Pasiti na po, Mandawi City. Yan, sunod-sunod po yan. Cordoba, Lapu-Lapu, mga nabahaan po naman ito. Yung mga sumusunod. Nabahaan ng bagyong Tino. Yung Danau, Balamban, Compostela, Liloan, Consolacion, Cebu City, Mandawi City yan. Mga nabahaan po yan. Cordoba, Lapu-Lapu City, Toledo City, Pinamungahan. Ayan. Tapos hanggang sa Barilig. Dito lang yan sa Cebu. Marami pong apektado sa marami pong ng signal number 1. So yun. Tapos magkakaroon ng practice. Oh my gosh. Oo nga, hindi naman po masama yung inano namin na manalo. Pero kawawa naman po yung mga bata. Porsigin natin. Kasi sila po yung nagdadala. Kung obligahin natin sila mag-practice na ganito po yung panahon. O nga, sabihin natin mga po sila mga energetic. Pero hindi rin natin alam na meron na po pala silang nararamdaman na hindi lang po iniinda or sinasabi. Kaya tayo naman is chill lang. Wala tayong gaanong ganap ngayong araw. Suspended din po tayo, suspended. Yung paglaban natin is mga mamaya-maya na. Babad lang muna, babad. Ayan yung ni Pinsoy, laruan na ganito. I-restroom ka rin lang muna natin, itatabi. Kasi yan nga, napakasikip. Kaya symbol na lang natin ulit po. Meron na akong game kalaro. Kailangan lang maglaro. Ayaw na ang pansinin ni Pinsoy. So yan, anuhin muna natin. Para ano po yung space namin. Isunod na di karton. Ba? Itago lang muna, itago. Maglaro si Pinsoy. Tinamad na po siyang maglaro. Yung nilalaro ni Pinsoy is ito na, guys. Tapos minsan Barbie. Nagising na yung mga bata. Kasi ayan, nagsaing muna tayo. Tapos timing naman, ayan, meron pong nagbigay sa atin na saging. Dalawang klaseng saging saba.
Ito po yung saging na hinugin. Yan. Tapos, isang siti na saging na saingin. Yan. Saktong-sakto lang na lalagain. Tapos, may ginamos na kaparis. Tapos, meron naman pong magdi-deliver ng kamuti. Ito po yung masarap kainin sa panahon ng tag-ulan. So, ito medyo hindi pa hinog. Itatabi lang natin muna dahil green pa, hindi pa pwedeng kainin. Tapos ito, saktong-sakto lang lagain. So, lulutuin din natin po ito. Tapos, papabili tayo ng ginamos. Tapos, magprito ng itlog. Masarap na po na mukbang. Lagay lang muna natin dito sa cabinet para po mahinog po siya. Yan, yung laman ng cabinet natin. Wala nang laman. Agay-agay. Kumukulo na po yung sinaing natin. Maapaw po siya, umaapaw. Dito lang po ako sa gastog ng saing para po madaling makaluto. Meron pa naman tayo ditong itlog. Andun yung mga bata pumasok sa kwarto. Magsasaing tayo na. Magluluto tayo ng saging para sabay-sabay pong maluto. Ewan ko kung kasya dito. Parang hindi. Try lang po natin. Kasi pag lutuin pa natin ito gatain, maraming gastos. Bibili ng asukal, bibili ng niyog. Lutuin na lang natin. Lagain na lang para ginamos lang po yung bilhin. Para tipid. Hindi kasya. Hindi kasya po. Ayan. Hindi nagkasya. Lipat natin dito sa isa, sa malaki. Ayan. Ayan, dumating na nga yung kamuti natin. Masarap po yung kamuti. Violet po yung loob nito. So, sunod natin magluto pag naluto na po yung saging. Tapos ayan yung kanin, malapit na din maluto. Ayan, nakahanda na po yung ginamos. Tapos yung sobra namin kagabi na ulam, gulay, ampalaya. Tapos ayan na po yung saging, kanin. Tapos hinihintay pa namin na maluto yung kamuti. At saka ayan, mayroon po tayong scrambled eggs. Murukbang na guys, murukbang. Yan po yung breakfast namin. Yan si Sia. Mainit. Ayan, maupo na tayo guys. Magmumukbang na po tayo. Yung saging, ayan na lang po yung natira. Marami pa yung kamuti.
Ayan, naluto. Naluto masyado. Aray, init. Mainit, mainit, mainit. Tapos nandoon si Sia. Bumibili po siya ng ice cream, guys, na ito malamig yung panahon. Kagabi pa yan nagmamaktol. Kasi gusto niya ng ice cream. Hindi binibili po niya ng ice cream yung baon niya kahapon kasi hindi po niya nagastos. Yun. Yung kay Pinsoy, wala na. Ubus na sa chicheria. Wala na siyang ice cream. Kaya ayan, kamuti, saging, ginamos na may sili. Diretso na pa ito breakfast, tanghalian. Busog na busog. Mapantagalang pundasyon sa tiyan. Kanin, saging, kamuti. Yung ginamos, kunti na lang. Dili. Gatas, ato na sa dito gatas. Hindi ko mabili. Kain tayo, guys. Pwede ko ba? President? Ano po, may gunot. Tag 40 po yung yung kilo nito. Sa punuan. Pero kung sa merkado na, nasa 25, 50, 55, 60. Yung kilo. Ito bagong kuha pa lang. Sinawsaw na ni Sansan yung kamuti niya sa gatas.